Na kay kalaban nga neighbor, buhatan na. Tingali di man mo dawat dayon, pero wapot ang panahon nga tandugon gyapon sa Ginoo. So, then because God has dealt so bountifully with us, we should follow His example and practice generosity and liberality toward our fellow men. Tungod kay ang Ginoo kuno nagpadagaya man sa iyang panalangin kanimo, busa makigambit pud ikaw sa uban. Ipaambit sa uban ang mga panalangin. Then letter A, we are not to let our conduct be determined by how men treat us, but rather how God has treated us. Giyon sa kaman pagtaratar sa imong silingan o sa imong isikataw. Ila ka bang gipanamas-tamasan? No ba nay rason nga ikaw po dili malipay sa ila? Dili. You treat your fellow men depending on how God treat you. Giyon sa kaman pagkamuma sa Ginoo. Kana usab ang paagi nga ikaw maamuma sa ubang mga tao. And then the standard of complete unselfishness. A man by nature is selfish creature. Diba? Ang tao, kini mga batang gagmay, magpakita na sa ilang pagkadalo. Natong gagmay pa kami sa among baryo kay daghan man may mga parinte. Usahay lagi kini mga bata na may igagaw nga makapalit og pan. Mangayo ang kanang waipan, kami tanan magsunod-sunod. Gaimi. Wa na sa inyo no kay mga maayo mo kami. Gaimi. Katong ako igagaw mo sa maldito. Iyang luwaan. Ihatag ako kay panagsara mo ko kakaugpan. Bahala na giluwaan, kanon gyapon ako. Man is selfish by nature. And most of our troubles, kadaghanan kuno sa atong mga problemas kinabuhi tungod kay nagdinalo ta. Tungod kay nagdinalo ta. Most of our squabbles, ang atong mga away sa atong panimalay, sa atong simbahan usahay o sa atong eskwelahan bisan asa kana tungod kay wa ta ang atong kasing-kasing dili manggihatagon. We are selfish. Then Jesus challenged us to rise above our tendency to be self-centered in our human relationship. Gusto sa Ginoo nga mawala ang atong pagkaato lang gani pirmi, no? Na ba ang atong gihunaw atong kagalingon. Simbata na bakit mo tagad sa ako ron nga bago man ni akong sapatos. Unya guay mo tagad sa imo imong ibundak-bundak. Grabe og sila ka. Og sila ka halata. O diba? Og bagoy mong pulo. Ano sa banis pastor kilaton nga na wala naman. O magod mo kay ba nga bago niya kong pulo. Selfishness, you know? Another proof. Kung mapapicture tantanan din pagkahuman si litrato, may nga si Pastor Brindo, human na ang picture. Kinsa mang picture, isa mang naong ang una ninyang tanawon. Ato yun no. Pag tanaw nga di man tagwapo, away lami ng picture na. Kaya di man lami atong naong. Pero bahala lang, maot ang tanan, pero gwapo ka, gwapo ni nga picture. That's an evidence. Amen. This rule applies not only to giving out, but for giving as well. So life in this world is not only the things that we receive, but what we also give out, especially in the area of forgiving. Again, forgive me for using this, pero halimbawa mo nga, we have some doctors here, but di ba, one of my psychologist doctor told me nga, ang iyang mga pasyente, na si pasyente nga, sakit, dagag sakit. Tanawin mo gini sakit yung tawanan na mo gini sakit. Ngayon sa ako secretly, ngayon sa ako na lang yung injectionan, pastor, o distilled water. Pag human ako injection, ako na, kumusta day? Salamat, dok. Wala na ko sakit. Pero distilled water lang, asa ang sakit? Dire. So ba mga doktor, makasapi na ito, kada kamtag sakit.
Sakit ulo, sakit tiyan, saan daghan ang sakit, oy? Injeksyonan. Distilled water. Hurot. Pila man na, Dok, di po na siya musingil barato. Kaya may barato. So, may imong kuan doktor, mahal man. Di kining barato naman nili. Pila man na, Dok. Kininoon day, kay sakit, imong sakit, marag, grabe-grabe nan. Mahal-mahal ginihinoon. Gikan sa kuwang yun. Sa Inglaterra ning tambalan distilled water agad. Okay ni maayo, Dok. Kay mo nang, sige man ko gato sa bang doktor, wa man ko maayo. Okay ni, maayo ka ni. Pag-injection ko sa, mahal pa. Ayos siya. Distilled water lang. Sa uban sa ato, basig, daghang kayo gibating sakit, pero diri ra ba? Pangayo magtabang sa Ginoo. Lord, doon sa maning sakita, Lord, diri ra ba Ginoo? O sa magtanatas tong kagalingon sa espeho na, sa maning kong nawang Lord. Adto din ka sa kanang daghang kayo naman parito, kayo diba? Adto ka dito sana, dermatologist. Dok, gusto lagi ko nga mausap ako. Pastor, sayo na. Higda diha. Agoy, plastiran ni taglagang plaster. Sa imong gusto, imong nawang maputi. Wala. Plastiran. Maputi noon. Pero pagbuhat mo sa init usab, lagom na po. So a recommendation to the golden rule for this is the law and the prophets. It says it. And the golden rule, Jesus sum up the substance of the teachings, both the law and the prophets concerning a person's relationship with his or her fellow humans. What do you think will happen, my friends? Unsa kay may tabo kung kining golden rule atong i-apply sa atong balay? Unsa kay may tabo sa atong balay? I can just imagine ang pagkalami nga relasyon sulod sa atong panimalay ang mahitabo. Akong mabati nga ang mga pulong nga mangguwa sa atong mga ngabil, dili na itong may insulto nga mga pulong. O dili nga mga tamis ng mga pulong. Mga chocolate, mga candies na hallelujah. Wa na itong mga gunting o mga pambunal ba na. Mga pulong nga tamis paminawon nga mubati ta sa atong makasing-kasing. Mangguha ng mga I love you nga tinuod. Mangguha ng kita kasi mong anak medyo bugoy-bugoy pero nak, marag nabuutan ka karon, gamay-gamay lang. Pero nabuutan ka na. Ang mga bugoy nga anak, mga ba pa, nabuutan ka na. So maginahinay po na sila kabuutan og dugang. So that's part of the golden rule. Then the golden rule provides us with the very essence of our Christian duty toward our fellow men. What do we want for our fellow men to do? Now consider for a moment what the practice of this principle could mean in our home, between husband and wife, between parents and children, in our workplace, in the community, and even in our business. Abraham practiced this principle in his relationship with Lot. Joseph practiced this principle toward his brothers in spite of their mistreatment to him. You remember the story. In conclusion, we cannot have the Sermon on the Mount without the Christ of the Mount. Only those who have experienced the love of God in Jesus Christ can even begin to love others and themselves. Only the grace of God can one rise up to the high level of living the golden rule in every relationship. Kung wa si Jesus atong kasing-kasing, maglisod tag-apply sa golden rule. And the challenge today, gusto niyo ang golden rule? Una si Jesus pagkasulod sa imong kasing-kasing. And you will be able to comply the golden rule. Ginoo, salamat sa golden rule. Salamat nga kini imong gitudlo sa amo nga mong himuon. This is a very important, Lord, principle nga kaming tanan nga imong mga anak ani dinhin ining iglesia karon maka-apply sa mga kinabuhi. Lisod Ginoo ma-apply in a human perspective, pero tabangi mi Holy Spirit nga amo ning maaplikar sa among makinabuhi, sa among panimalay, sa among relasyon sa papa o sa mama, sa mga bana o asawa, sa among trabaho bisan asa Ginoo.
we'll be able to apply this golden rule. Og na sayod kami nga kung kini among mahimo, we can be a blessing to people. We can be a blessing. That's what we want, Lord. And that's what you want for us to do as well. So salamat sa imong gihimo. O hinaot pa nga kini nga mga pagpahinumdom among ma-apply sa among kinabuhi. Amen? Thank you very much.